Kung ang pangalan mong dala ay Estrada, mahirap itago sa mata ng publiko ang bawat kilos mo. Sa likod ng makulay na mundo ng showbiz at politika, isang tao ang umangat, bumagsak, at muling bumangon. Si Jose Jinggoy Estrada, na anak ng dating Pangulo, aktor na naging senador at politiko, na minsan ding ikinulong, dahil sa mga kontrobersya. Sino nga ba talaga, si Jinggoy Estrada? Paano siya nakilala? Gaano siya kayaman? Ano ang kinalaman niya sa DPWH? At bakit hanggang ngayon ay patuloy siyang nasa spotlight ng lipunang Pilipino? Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Si Jinggoy Estrada ay ipinanganak sa Maynila noong ika-17 ng Pebrero taong 1963, at siya ay panganay na anak ng dating Pangulo ng Pilipinas, na si Joseph Erap Estrada, at ng dating senador at businesswoman, na si Loy Ejercito. Lumaki siya sa isang prominent na pamilya, na nakaugat sa politika at showbiz, kaya maaga pa lang ay exposed na siya sa parehong larangan. Kilala rin siya bilang kapatid ni JB Ejercito, na naging senador din, at iba pang half-siblings, mula sa iba't ibang relasyon ni Erap. Sa murang edad ay nakilala na siya bilang anak ng artista politiko, kaya't natural na naging public figure siya. Nag-aral si Jinggoy sa Ateneo de Manila University, kung saan nakakuha siya ng Bachelor of Arts in Economics. Pagkatapos ay nagtuloy siya ng Law Studies sa Lyceum of the Philippines University, pero hindi niya ito natapos. Sa kabila nito, naging interesado pa rin siya sa public service at pamamahala, kaya lumalim ang involvement niya sa politika. Bukod sa akademya, naging aktibo rin siya sa extracurricular activities, at dahil anak siya ng artista, ay nahila rin siya sa showbiz. Bago pa man siya tuluyang sumabak sa politika, si Jinggoy ay nakilala muna sa larangan ng pelikula. Isa siyang aktor, scriptwriter, at film producer. Ilan sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan ay mga action at drama films noong late 80s at 90s. Nakatrabaho niya ang mga kilalang direktor at aktor, at ginamit niya ang screen name na Jinggoy Estrada upang hindi siya matabunan ng pangalan ng ama. Ang pagiging artista niya ay nagsilbing tulay upang mas makilala siya ng masa, at dito nagsimula ang popularidad niya. Nang maging pangulo ang kanyang ama, noong taong 1978, ay mas lalo pang tumanyag ang pangalan ni Jinggoy. Pero bago pa man yun, noong taong 1972, siya ay nahalal na bilang Vice Mayor sa lungsod ng San Juan. Siya ay naglingkod bilang Vice Mayor hanggang 2001, at sa panahong iyon ay naging malapit siya sa mga proyekto ng nasabing lugar. Noong 1992 election, tinulungan siya ng pangalan ng ama at ng kanilang political machinery, ngunit siya rin ay nagpakita ng sariling estilo ng pamumuno. Pagkatapos nito, naging mayor ng San Juan City si Jinggoy mula 1992 hanggang 2001. Sa kanyang termino, pinangasiwaan niya ang modernisasyon ng mga pasilidad ng lungsod. Isa sa mga kilalang proyekto niya ay ang pagpapaganda ng San Juan Gym at pagtatayo ng ilang community centers. Naging malapit din siya sa masa, gaya ng estilo ng kanyang ama, at madalas siyang makikita na nakikisalamuha sa mga tao. Sa kanyang pamumuno, unti-unting naging mas maayos ang pamamahala sa San Juan, at lumago ang mga programa para sa edukasyon at kalusugan. Noong taong 2004, tumakbo siya at nahalal bilang senador ng Pilipinas. Isa ito sa pinakamalaking tagumpay niya sa politika, dahil hindi lamang siya anak ng dating Pangulo, kundi napatunayan niyang kaya rin niyang manalo sa pambansang posisyon. Sa Senado ay nagsilbi siya bilang Assistant Majority Leader, at miyembro ng iba't ibang komite. Muli siyang nanalo noong 2010 senatorial elections, at nagpatuloy ang kanyang serbisyo. Bilang senador, ang ilan sa kanyang mga accomplishment ay ang pagiging principal sponsor, at co-author ng ilang batas. Isa sa kanyang ipinagmamalaki ay ang Kasambahay Law o Batas Kasambahay, na nagbibigay ng proteksyon at benepisyo sa mga household helpers. Nakibahagi rin siya sa paggawa ng Expanded Senior Citizens Act, na nagpalawak ng mga benepisyo at pribilehiyo ng mga nakatatanda. Naging aktibo rin siya sa mga isyu ng labor rights, social welfare, at overseas Filipino workers. Sa kabila ng kanyang mga accomplishment, hindi nakaligtas si Jinggoy sa mga kontrobersya. Isa sa pinakamalaking isyu laban sa kanya ay ang Priority Development Assistance Fund Scam, o Pork Barrel Scam,
Noong 2013, inakusahan siya ng ombudsman na tumanggap ng kickbacks mula sa bogus NGO ni Janet Lim Napoles, kapalit ng paglaan ng kanyang Priority Development Assistance Fund. Noong 2014, siya ay naaresto at nakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame dahil sa kasong plunder at graft. Ilang taon siyang nakulong habang gumugulong ang kaso. Habang nakakulong, nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita tungkol sa mga isyu ng bansa, at nanindigang inosente siya. Madalas niya sabihin na biktima siya ng politika, at napili lamang ng ilang mga senador, upang akusahan. Noong 2016, nakalabas siya matapos magpiyansa sa kasong graft, ngunit nanatili ang kaso ng plunder. Noong 2017, pinayagan siya makapagpiyansa rin sa plunder case, at nakalaya. Ang kanyang pagkakakulong, ay nagdulot ng malaking dagok sa kanyang political career, ngunit nanatili pa rin siya kilala, at may impluwensya. Pagdating sa yaman, kilala si Jinggoy bilang isa sa mga mayayamang politiko. Base sa kanyang mga statement of assets, liabilities and net worth, siya ay milyonaryo, at may malalaking pagmamay-ari. Isa sa mga kilalang pagmamay-ari niya, ay ang malaking bahay sa San Juan, na may modernong disenyo, at may malawak na lote. Mayroon din siya mga luxury vehicles tulad ng SUV, at mga high-end sedan. May mga ulat din, na nagmamay-ari siya ng mga property sa ibang lugar, kabilang sa Batangas at Laguna. Bukod pa dito, siya ay may mga investment sa negosyo, at real estate. Hindi maitatanggi na ang kanilang pamilya, ay galing sa showbiz at politika, kaya't may mga ari-arian din sila nakuha, mula sa dekada ng impluwensya. Madalas din makita ang pamilya Estrada, na may mga negosyo na may kaugnayan sa entertainment, at mga construction. Bagamat walang eksaktong detalye ang publiko, tungkol sa lahat ng kanyang kayamanan, pero malinaw na kabilang siya, sa may sinasabing pamilya sa bansa. Ang pagiging anak ng dating pangulo at aktor na si Erap, ay isa ring malaking faktor, sa kanilang kayamanan at status. Noong 2019, sumubok ulit si Jinggoy na kumandidato sa Senado, ngunit natalo. Gayunpaman, noong 2022 elections, muli siyang tumakbo at nakabalik sa Senado, matapos manalo bilang isa sa mga top 12 senator. Ang kanyang pagbabalik ay patunay ng matibay pa rin na suporta ng ilang sektor ng masa at political machinery ng kanilang pamilya. Muli niyang ipinagpatuloy ang pagtutok sa mga batas para sa manggagawa, kasambahay, at mga senior citizen. Bilang tao, kilala si Jinggoy na malapit sa pamilya. Siya ay ikinasal kay Prissy Betog, at biniyayaan sila ng 4 na anak. Madalas niya ipakita sa publiko ang kanyang pagiging mapagmahal na ama. Sa kabila ng mga kasong kinaharap niya, pinaninindigan niya na ang pamilya, ang kanyang pinaghuhugutan ng lakas. Pagdating sa showbiz legacy, kahit hindi na siya aktibong artista, ay nanatili siyang bahagi ng Philippine cinema history. Nakatanggap pa nga siya ng Best Actor Award sa Metro Manila Film Festival noong 2009, para sa pelikulang Katas ng Saudi. Ito ay isang patunay na hindi lamang siya politiko, kundi isa ring mahusay na aktor. Kung iisipin natin, nakilala si Jinggoy Estrada dahil una, siya ay anak ng dating pangulo at aktor, na si Joseph Estrada. Ikalawa, ay dahil sa kanyang pagiging artista, at pagkapanalo ng acting awards. Ikatlo, ay dahil sa kanyang pagiging mayor ng San Juan, at senador ng bansa. Ika-4, ay dahil sa mga batas na kanyang naipasok, katulad ng kasambahay law. Ngunit sa kabilang banda, naging tanyag din siya dahil sa PDAF scam controversy, na naglagay sa kanya sa piitan. Kahit may mga batikos, ngunit nanatili siyang kilala, at makapangyarihan sa politika. Ang kanyang yaman at mga ari-arian ay nagpapakita ng kanyang status bilang isa sa mga kilala na political elites ng bansa. At sa pagbabalik niya sa Senado, malinaw na patuloy siyang magiging bahagi ng political landscape ng Pilipinas. Pagpasok muli ni Jinggoy sa Senado noong 2022, isa sa mga una niyang ipinangako ay ipagpatuloy ang pagsusulong ng mga batas na magbibigay proteksyon sa mga manggagawa. Nakipag-ugnayan siya sa Department of Labor and Employment para sa mga bagong policy sa OFW. Isa sa mga tinutukan niya ay ang dagdag na benepisyo sa mga overseas workers na nauuwi ng walang trabaho o na-displace sa ibang bansa. Sa panahon ng pandemic, bagamat hindi pa siya senador noon, pero nakilahok pa rin siya sa mga relief operation. Ang pagbabalik niya sa Senado ay isang malaking tagumpay para sa pamilya Estrada, dahil napatunayan nila na may political clout pa rin sila. Isa sa mga kontrobersyal na panukala ni Jinggoy ay ang pagsasaayos ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Naniniwala siya
na dapat suportahan ng gobyerno ang local film industry, dahil dito siya unang nakilala. Nais niya bigyan ng tax incentives ang mga pelikulang Pilipino, upang makasabay sa Hollywood, at Korean productions. Pinapakita nito na hindi niya nakakalimutan, ang kanyang ugat bilang artista. Sinabi rin niya na malaki ang potensyal ng creative industries, para makatulong sa ekonomiya. Bilang senador, malapit siya sa mga organisasyon ng kasambahay, at mga labor group. Madalas siya iniimbitahan sa mga forums at hearings, tungkol sa karapatan ng mga manggagawa. Ipinagmamalaki niya ang kasambahay law, bilang isa sa pinakamahalagang kontribusyon niya. Sabi niya, dati ang mga kasambahay ay walang kontrata, walang SSS, walang PhilHealth, at walang tamang sahod. Pero dahil sa batas na ito, ay naging malinaw na ang mga obligasyon ng mga amo, at karapatan ng mga kasambahay. Sa kanyang pamumuno sa San Juan, marami ang nagsasabing naging stepping stone siya, para sa mas malaking political role. Ang nasabing lungsod kasi ay itinuturing na baluarte, ng mga estrada. Halos 3 dekada nilang hinawakan, ang mayoralty position doon. Mula kay Erap bilang mayor, napunta kay Jinggoy, pagkatapos kay JB Ejercito, at sa iba pang mga kaalyado nila. Kaya ang political dynasty ng mga estrada sa San Juan, ay isang kilalang halimbawa sa bansa. Isa sa mga aral na makikita kay Jinggoy, ay kung paano niya hinarap ang kanyang pagkakakulong. Hindi biro para sa isang senador, na mapunta sa piitan. Marami ang nawalan ng tiwala sa kanya, dahil sa PDAF scam. Ngunit ginamit niya ang panahong iyon, upang magpakumbaba, at magpatibay ng loob. Naging aktibo pa rin siya sa pagbibigay ng opinyon, kahit nasa kulungan. Ang PDAF scam ay isang malaking political scandal, na sumira sa reputasyon ng ilang senador. Bukod kay Jinggoy, sina Bong Revilla at Juan Ponce Enrile, ay kinasuhan din. Ang kaso laban sa kanya ay umabot sa milyon-milyong halaga, ng umano'y kickbacks. Ayon sa investigasyon, inilaan daw niya ang pondo sa mga pekeng NGO, ni Janet Lim Napoles. Ngunit palagi niyang itinanggi ito, at sinabing gawa-gawa lamang, ng mga kalaban niya. Isa sa mga memorable moments habang nakakulong siya, ay ang pagbisita ng kanyang pamilya. Madalas siya dalawin, ng asawa at mga anak niya. Nakakatanggap din siya ng suporta, mula sa ilang kaalyadong mga politiko. Sa kabila ng lahat, hindi siya iniwan ng kanyang ama, na si dating Pangulong Erap. Maging si JB Ejercito, na minsan ay nagkaroon ng alitan sa kanya, ay nagpahayag din ng concern. Pagkalaya niya, ay nagsimula siyang muling lumapit sa publiko. Nag-ikot siya sa iba't ibang probinsya, para magpasalamat at mangampanya. Isa itong matinding hamon, dahil marami pa rin ang nagdududa sa kanya. Ngunit pinatunayan niyang kaya pa rin niya bumangon, mula sa mga kontrobersya. At ang kanyang pagkapanalo noong 2022, ay simbolo ng kanyang political comeback. Isa pang aspeto ng kanyang buhay, ay ang pagiging producer at manunulat. Hindi lang siya artista, dahil nakapagsulat din siya ng mga script, para sa pelikula. May mga pelikula siyang nagbigay ng inspirasyon sa mga OFW, kagaya ng Katas ng Saudi. Ipinakita niya rito ang hirap ng mga Pilipino, na nagtatrabaho abroad. Kaya kahit sa kanyang showbiz career, ay nakatuon siya sa mga makabuluhang tema. Pagdating sa kayamanan, hindi man eksakto ang mga figure, pero malinaw na siya ay milyonaryo. Ayon sa kanyang mga salin, nagmamay-ari siya ng mga residential property, sa lungsod ng San Juan. Mayroon din siyang farm lots, at resort-type properties. Sa mga sasakyan naman, ay nakalista ang ilang SUV tulad ng Toyota Land Cruiser, at luxury sedans. Maliban pa dyan, may mga business investments din siya, partikular sa real estate at entertainment. Isa sa mga kilalang bahay niya, ay matatagpuan sa Green Hills, sa lungsod ng San Juan. Ito ay malaki, kung saan may swimming pool pa, at ginagamit din sa mga family gathering. Madalas makitang dito siya nag-ho-host ng mga okasyon, kasama ang pamilya Estrada. Kilala rin siya na mahilig sa branded watches, at mga mamahaling gamit. Ngunit katulad ng iba pang politiko, madalas na binabantayan ang kanyang lifestyle. Noong bumalik siya sa Senado, ay sinubukan niya magpa-low profile. Mas maingat na siya sa pagbibitaw ng salita, at sa mga panukala. Alam niyang madali siyang mapuna, dahil sa kanyang nakaraan. Ngunit sinikap niyang ipakita na nagbago na siya, at mas nakatuon na sa trabaho. Sa mga privilege speeches niya, ay kadalasang nakatuon sa sektor, ng mga ordinaryong manggagawa.
Isa sa mga sinusulong niya ay dagdag sahod, para sa minimum wage earners. Nais niya ring tiyakin ang regulasyon ng mga contractual employees. Malapit sa kanya ang isyu ng labor rights, dahil naniniwala siyang ito ang bumubuo ng ekonomiya. Binibigyang halaga rin niya ang mga OFW, dahil isa sila sa mga bayani ng bansa. Kaya't madalas siyang nagsusulong ng mga panukalang batas na makakatulong sa kanila. Sa aspeto ng kanyang public image, may halong paghanga at pagdududa ang publiko. May mga sumusuporta sa kanya dahil sa kanyang accomplishments at pagiging masa. Ngunit marami ring bumabatikos dahil sa mga kasong kinaharap niya. Ganun pa man, hindi maitatanggi na siya ay isa sa pinakakilalang politiko sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ang pangalan niyang Estrada ay nananatiling makapangyarihan sa politika. Kung titingnan ang kanyang journey, makikita ang rise, fall, at comeback ng isang politiko. Mula sa pagiging anak ng presidente, naging mayor, naging senador, nakulong, at bumalik muli sa Senado. Isa itong kwento ng resilience at survival sa mundo ng politika. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, patuloy siyang lumalaban sa larangan ng serbisyo publiko, at nananatili siyang kilalang personalidad sa showbiz at politika. Maraming kabataan ang nakakakilala sa kanya, hindi lang bilang senador, kundi bilang anak ng dating pangulo. Ang kanyang legacy ay nakaukit na sa kasaysayan ng bansa, malinis man o kontrobersyal. Sa darating na mga taon, makikita kung paano niya itutuloy ang kanyang political career. Kung gugustuhin niya, posible ring maging bahagi siya ng mas malalaking posisyon sa ating gobyerno. Ngunit palaging babalik ang tanong na kung paano niya haharapin ang mga isyu ng nakaraan. Sa ngayon, si Jinggoy Estrada ay nananatiling isang makulay na personalidad, isang politiko, aktor at kontrobersyal na personalidad na hindi mawawala sa eksena ng bansa. Ayon sa mga ulat at public records, kagaya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, si Jinggoy Estrada ay isang multi-millionaire. Noong 2013, bago pa ang PDAF scam, naiulat na nasa humigit kumulang 195 million pesos ang kanyang net worth. Paglipas ng panahon, dahil sa mga kaso at legal battles, ay bahagyang naapektuhan ito. Ngunit ayon sa mga pagtataya ng ilang news outlets at political watchdogs, hanggang taong 2022, tinatayang nasa 180 million pesos, hanggang 220 million pesos pa rin, ang kanyang net worth. Kasama dito ang kanyang mga real estate property, sa San Juan at iba pang lugar, mga sasakyan, at pati na rin ang ilang investments, sa kanyang mga negosyo. Kaya masasabi nating si Jinggoy Estrada, ay kabilang pa rin sa mga mayayamang senador ng bansa, kahit na dumaan siya sa matinding mga kontrobersya. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Sa huli, ang kwento niya ay hindi lang simpleng talambuhay ng isang politiko. Isa itong salamin ng realidad ng politika sa Pilipinas, na maaaring magbago ang kapalaran sa isang iglap, ngunit sa tamang tiyaga, koneksyon at suporta ng masa, ay posible ang muling pagbangon. Siya ay aktor, anak ng pangulo, senador, at bilang tao, isang simbolo ng rise, fall at comeback, sa makulay na entablado ng bayan. At kung may isang bagay na tiyak, ito ay ang katotohanang ang pangalang Estrada, ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng politika, sa bansang Pilipinas. Ikaw, ano ang masasabi mo kay Jinggoy Estrada? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.